Eh, Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At may pakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid, kaibigan, sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 3 hanggang 8. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 3. Sinabi sa kanya ng diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay." Yan ang sabi. Ipag-utos na ang bato ay gawing tinapay. Yan ang sabi ng diablo sa ating Panginoong Hesukristo. Inutosan niya nga ang bato ay gawing tinapay. Yan ang sabi dito sa versikulo 4. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 4. At sumagot sa kanya si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Ayan. Yan ang ibig sabihin nito, na hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Diyos nabubuhay. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 4. 5. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5. Pagkatapos ay dinala siya ng diablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. Ipinakita ng diablo kay sa ating Panginoon ang lahat ng kaharian dito sa mundo. Yan ang sinasabi dito. Ipinakita lahat ng kaharian. Ipinakita ng diablo sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang sinasabi dito. Versikulo 6. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 6. At sinabi sa kanya ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibinibigay ko kung kanino ko ibig. Inangkin ng diablo ang mga dito sa mundo. Ibibigay daw niya kay Kristo ang lahat, kung sino ang gusto niyang bigyan. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 6. Inangkin niya ang lahat nandito sa mundo. Pero ang may-ari nitong lahat, si Kristo,
ang ating Panginoon ang may-ari. Pero ang sabi, ibibigay niya kay Kristo kung gusto niyang ibigay. Ayan, yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 6. 7. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo. Pasasambahin ang ating Panginoon sa Kanya. Ito palang diablo gustong magpasamba. Ang ating Panginoong Hesukristo ay pasambahin niya. Ang sabi, ang lahat ay ibibigay kay Kristo pag si Kristo ay sumamba sa diablo. Yan. Yan ang ibig sabihin dito sa 7. Last verse, 8. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 8. At sumagot si Jesus sa kanya, nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Yan ang sagot ng ating Panginoon. Sambahin ang Panginoon, at siya lamang ang paglilingkuran. Ang Panginoon lamang ang sasambahin at ating paglilingkuran. Dahil ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Langit, lupa, dagat, lahat nga nandirito sa mundong ito, siya ang lumikha. Pati tayo nilikha ng Diyos. Kaya sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan. Gusto pala ng diablo magpasamba siya. Pero hindi na tukso ang ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos ang lahat ng mga binabalak. Kaya, mga kapatid kaibigan, huwag tayo padaya. Kanino man. Dahil marami ang lumitaw na mandaraya. Itong diablo, isa itong mandaraya. Kaya huwag tayo daya. Huwag tayo padaya. Kanino man. Ang ating sambahin ang Panginoon at ating paglingkuran ang Panginoon. Ayan. Dahil siya ang ating Panginoon nga tagapagligtas. Paniwalaan natin ito. Dahil ang ating Panginoon ay Diyos nga nagkatawang tao at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya siya ay hindi na tukso. Dahil alam ng ating Panginoon ang lahat ng bagay. Walang may tago sa paningin ng Diyos. Lahat ay kita. Pati ang ating isip, pati ang laman ng ating puso, alam ng Diyos yan. Pati buhok natin, bilang ng Diyos yan. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin. Ang salita ng Diyos ay buhay at ito'y katotohanan. Itong salita niya, ito ang ating paniwalaan. Dahil ang Diyos ay babalik para isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Kaya mga kapatid kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Naghihintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya. Kung sino ang mananalig sa Kanya. Kung sino ang tumanggap sa Kanya. Ayan ang hinihintay ng Diyos. Ang Diyos ay hindi namimilit. Hinayaan ang tao kung sino ang maniwala sa Kanya. Kung sino ang tumanggap sa Kanya. Mga kapatid kaibigan, hindi pa huling lahat. Buhay pa tayo. Ang kaligtasan ngayon, buhay pa tayo. Hindi kapag patay na ang tao. Ngayon, ang sabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Pangalawang Korinto Kapitulo 6 versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya mga kapatid kaibigan,
kung sino man ngayong umagang ito ang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Baka bawian tayo ng ating hiram na buhay. Hindi tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Sayang, narinig natin itong mensahe na to. Alam natin nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, kung hindi pa kayo nakakatiyak, tiyakin ngayong umagang ito. Baka may magtanong, paano ba pagtiyak sa kaligtasan? Ganito, lumapit tayo kay Kristo. Humingi tayo ng tawad. Aminin natin na tayo ay nagkakasala. Patatawarin tayo ng Diyos. Basta ikaw ay umamin na ikaw ay nagkakasala. Gaano man kaitim ang iyong kasalanan, kaya patawarin ng Diyos. Kaya paputiin ng Diyos yung lahat ng mga kasalanan. Kaya kang patawarin ng Diyos. Kaya pag nahingian na ng tawad ang lahat ng mga nagawang mga pagkakasala, manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iyan ang katiyakan sa kaligtasan. Basta ikaw ay nananalig kay Kristo, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, tiyak may buhay na walang hanggan. Tiyak pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagkatapos mong tinanggap, anong gagawin? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ang sinabi, ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Wala ka ng hatol. Yan ang sinasabi ng Diyos. Nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa. Nakatawid ka na. Ikaw ay nagiging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. Ikaw ay nagiging born again. Kaya pag manatili ka sa laman, mamamatay ka. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay sa Espiritu mamumuhay. Para hindi ka mamamatay. Ayan. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Katiyakan sa kaligtasan. Pagkatapos mong nabautisman, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ano pang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi sa versikulo 3. Versikulo 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya, ang ating Panginoon naglagay ng palatandaan. Ano ang nilagay ng Diyos na palatandaan? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Dahil itong mundo na ito, nilikha ito ng Diyos,
Langit, lupa, dagat, lahat, pati tayo nilikha ng Diyos, lahat ng ating nakikita sa ating mga mata dito sa mundo ito, nilikha ito ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Anong araw yun? Nga, sinabi ng 6 na araw. Saan nag-umpisa paglikha ang Diyos sa araw? Anong araw nag-umpisa nilikha itong mundo nito? Ganito. Nag-umpisa ito paglikha Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes. Nilikha ito ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa ika-7 araw, siya'y nagpahinga. Bakit sinabi ng Diyos na siya'y nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya'y nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa Kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya ang Sabat, ang ika-7 araw, ang Sabado, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Kanya sa araw ng Sabat. Ayan. Kaya, nilagyan ng Diyos ng palatandaan. Ang palatandaan ng Diyos ang Sabat. Sa kanyang mga nakakilala sa kanya. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Hindi linggo. Sabat ang samba ron. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko na Biblia ngayon, na ginagamit ko, ang nakasulat dito ay Sabat. Saan mabasa yan? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak mababasa mo yan sa versikulo 22. Sa versikulo 23, ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta doon para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Lahat ng bansa. Hindi lang sinabi ng Diyos, kayo lang mga taga-Hudyo, mga Israel, kayo lang pupunta rito para sumamba. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukaan, harapan, makikita natin ang Diyos natin sinasamba. Yan. Pero kapatid, kaibigan, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po'y. Ang lawa na po'y, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Ayan ang paglagyan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo'y naniniwala nitong mensahe na to, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan niyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tiyak may buhay na walang hanggan. Tiyak makapagsamba doon sa bagong langit, bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo magkita, mga kapatid, kaibigan, sa bagong langit, bagong lupa. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba sa ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Wala rong mga rebolto, mga larawan, mga imahen, wala ron. Bawal sa paningin ng Diyos. Ya, ang Diyos lamang ang ating sambahin at paglilingkuran. Ito ang ating pinag-aralan ngayon. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Basta kayo naniniwala nito mensahe na to, tiyak magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang katiyakan, mga kapatid, kaibigan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin.
Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen.